Naramdaman mo na ba ang lamig? Isang kilabot na gumagapang sa iyong mga buto kahit na yakap-yakap ka niya. Isang katahimikan na sumisigaw sa loob ng apat na sulok ng silid na pinagsasaluhan ninyo. Iniangat mo ang iyong kamay para hawakan ang isang mabigat na bagay. Sa iyong balikat, isang kapa. Isang kapa ng bayani na hindi mo kailanman hiningi. Ngunit ngayon ay tila nakatahi na sa iyong balat. Hinabi ito mula sa kanyang mga sirang pangako, mga pira-pirasong pangarap, at mga luhang hindi kailanman para sa iyo. Ngunit isinuot mo ito ng may pag-asa. Naniwalang ikaw ang kanyang tanging liwanag sa walang katapusang dilim. Lahat ay nagsimula sa isang kwento, isang trahedya na isinalaysay ng may perpektong pighati. Mga sugat mula sa pagkabata, mga pangarap na dinurog ng mundo, isang kaluluwang laging hindi nauunawaan. At ikaw, dahil sa iyong pusong puno ng pag-unawa, ay naniwala. Nakita mo hindi ang taong nasa harap mo, kundi ang potensyal, ang obra maestra na maayat inialay mo ang lahat. Ang iyong oras ay naging kanya. Ang iyong enerhiya ay ipinanggatong mo sa kanyang mga ambisyon. Ang iyong pasensya ay naging isang karagatang walang hangganan na handang lunurin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naging arkitekto ka ng kanyang pagbangon. Bawat umaga ay isang bagong misyon. Ang ayusin ang pinsalang idinulot niya kagabi. Ang buuin ang tiwalang siya mismo ang bumasag. Pinupuno mo ang bawat siwang sa kanyang pagkatao. Habang hindi mo namamalayan, ang sarili mo'y unti-unti nang nababasag. Ang iyong mundo, na dati malawak at puno ng kulay, ay lumiit at umikot na lamang sa kanya. Ang kanyang mga tagumpay ay naging mas matamis pa sa sarili mong tagumpay. Ang kanyang mga kabiguan ay naging isang personal na dagok sa iyo. Ang kanyang anino ay naging napakalaki, sapat na para takpan ang sarili mong liwanag. May isang bulong sa iyong isipan, isang mantra na paulit-ulit mong sinasabi, kailangan niya ako. Ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Ito ang musika ng iyong pagkakakulong. Ito ang matamis na lason na nagpapanatili sa iyong pananatili. Pero sa gabi, kapag mag-isa ka na lang, nararamdaman mo ang katotohanan. Napapansin mo ba? Ang iyong manggiti ay hindi na umaabot sa iyong mga mata. Ang iyong mga kaibigan ay mga pangalan na lang sa iyong telepono na hindi mo na tinatawagan. Ang iyong mga pangarap ay natabunan na ng alikabok, napalitan ng iisang desperadong pangarap, ang mailigtas siya. Ngunit sino ang magliligtas sa iyo? Huminto ka sandali. Huminga ka ng malalim. Dahil ang kailangan mong marinig ay hindi isang akusasyon, kundi isang paliwanag. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang masalimuot na sayaw ng psikolohiya. Isang entablado kung saan ang bawat ilaw, bawat linya, ay maingat na kinakalkula. At sa dula na ito, ikaw ang napili para gumanap sa isang napakahalagang papel, ang bayani. Ngunit ang hindi nila sinabi sa iyo, ang bayani sa kwentong ito ay laging talo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay psikolohiya. Sa puso nito ay ang kondisyong tinatawag na Narcissistic Personality Disorder o NPD. Sila ay naghahanap ng narcissistic supply. Isipin mo ito bilang kanilang pagkain, ang kanilang hangin. Ito ay binubuo ng atensyon, papuri, drama,
At higit sa lahat, ang iyong matinding emosyonal na reaksyon, ang kanilang mga kwento ng pagiging biktima, ang kanilang madilim na nakaraan. Ito ay isang expertly crafted performance, isang pity play para sa isang narcissist. Ang empathy ay hindi isang regalo. Ito ay isang kahinaan na pwede nilang gamitin. Isang susi para buksan ang pinto ng iyong kaluluwa. Bakit ikaw? Dahil nakita nila sa iyo ang isang taong may kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Nakita nila sa iyo ang perpektong salamin na magpapakita sa kanila ng bersyon ng kanilang sarili na gusto nilang makita. Dakila, espesyal, at karapat-dapat sa lahat ng sakripisyo. Ang proseso ay may pattern. Nagsisimula ito sa love bombing. Ikaw ay parang nasa isang panaginip. Ikaw ang sentro ng kanilang mundo, ang hindi mo alam. Ito ay isang proseso ng pagkondisyon sa iyo para malulung ka sa tindi ng kanilang atensyon. Pagkatapos, kapag sigurado na silang hawak ka na nila, dahan-dahang magsisimula ang devaluation. Ang mga papuri ay mapapalitan ng maliliit na kritisismo. Ang paghanga ay magiging panunumbat. Ito ay gaslighting, isang paraan ng manipulasyon kung saan pinagdududahan mo ang iyong sariling katinuan. Ang resulta, isang trauma bond. Isang malakas at nakakalason na ugnayan na nabubuo mula sa paulit-ulit na siklo. Hinahanap-hanap mo ang mga matatamis na sandali na nagiging dahilan para tiisin mo ang mas mahahabang panahon ng sakit. Ang totoo, ang taong minahal mo sa simula ay hindi kailanman umiral. Isa lamang iyong karakter na kanilang ginampanan. Kilalanin natin si Maya. Si Maya ay matalino, masayahin, at may malaking puso. Isang araw, nakilala niya si Alex. Ikinuwento niya kay Maya ang isang mundong laging laban sa kanya. Siya ay isang biktima na naghahanap ng kanlungan at si Maya ang naging kanlungan niya. Ako ang magbabago sa kanya. Bulong ni Maya sa sarili. Isinantabi ni Maya ang kanyang promosyon. Pinahiram niya ito ng perang pinag-ipunan niya. Ipinagtanggol niya si Alex. Noong una, si Maya ay isang diyosa sa mga mata ni Alex. Ngunit nang magsimula siyang mapagod na, doon lumabas ang tunay na Alex. Ang malambing na tinig ay naging malamig at mapanghusga. Masyado kang madrama. Lagi mo na lang ginagawang big deal ang lahat. Bigla, si Maya na ang may problema. Siya ang controlling. Siya ang demanding. Siya ang unstable. Pagkatapos ng bawat away, babalik si Alex na may dalang bulaklak o may sulat na puno ng pagsisisi. At si Maya, na uhaw na sa pagmamahal, ay iinom muli mula sa parehong balon ng lason. Ang bilog ay umuulit. Si Maya ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Pagod, nalilito, at nag-iisa. Hindi na siya isang bayani. Isa na siyang bilanggo sa isang seldang sila mismo ni Alex ang nagtayo. Ito ang pinakamapait na tableta na kailangan mong lunukin. Ang katotohanan na kailangan mong harapin ng walang takip sa mata. Ang isang tunay na narcissist ay hindi kailanman gustong maligtas. Ang kanilang pagiging broken ay hindi isang kahinaan. Ito ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ito ang kanilang pain, ang kanilang pang-akit.
Habang ikaw ay abala sa pagpulot ng kanilang mga basag na piraso, hindi mo namamalayan na ikaw na pala ang kanilang sistematikong dinudurog. Hindi sila biktima ng kanilang nakaraan. Sila ang aktibong arkitekto ng iyong kasalukuyang pagdurusa. Ang paggising ay hindi isang banayad na proseso. Ito ay marahas. Para kang itinulak mula sa isang mataas na gusali na akala mo'y palasyo. Ang kapa ng bayani na buong pagmamalaki mong isinuot ay isa palang mabigat na tanikala. Ngunit sa sandaling tumama ka sa lupa, sa gitna ng sakit at pagkawasak, may isang bagay na mangyayari. Makakaramdam ka ng kalayaan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit, halos hindi marinig na hindi na. Ang pagbabago ay ang unti-unting paghubad sa kapang iyon, hibla sa bawat hibla, kahit pa kumakapit ito sa iyong balat. Ito ang pagbitaw sa lubid, kahit pa ang iyong mga kamay ay nasanay na sa sakit ng pagkapit. Hindi ka isang rehabilitation center para sa mga sirang kaluluwa. Hindi ka isang martir. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa iyong kakayahang ayusin ang isang taong sadyang gustong manatiling sira. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng iyong pagkasira para siya ay mabuo. Ito ay isang magkasamang paglago. Ngayon, humarap ka sa salamin. Tignan mong mabuti ang taong nakikita mo. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nabubuhay pa. Siya ay humihinga pa. Siya ang huwag kang maging bayani niya. Huwag mo nang subukang iligtas ang isang taong masaya sa pagkalunod habang hinihila ka pababa. Maging bayani ka ng sarili mo dahil ang pinakadakilang kabayanihan sa kwentong ito ay hindi ang pagsalba sa kanya, kundi ang pagliligtas sa iyong sarili mula sa kanya. At iyan ang simula ng iyong tunay na kalayaan.